Matapos bumili ng burger para sa isang matandang customer, pinatalsik ng manager ng McDonald's si Emilia sa trabaho. Ang buong lugar ay nagulat at hindi makapaniwala ilang oras lamang matapos ang insidente. Si Emilia Vidal, 36, ay paulit-ulit na kinukuskus ang kanyang pulang at dilaw na apron ng umagang iyon. Bawat lukot sa kanyang uniforme ay tila isang konkretong paalala ng kanyang pang-araw-araw na hamon. Napabuntong hininga siya ng malalim at tiningnan ang oras. 4 na oras pa bago matapos ang kanyang shift. Order na para sa table 5, sigaw ng chef mula sa kusina. Kinuha ni Emilia ang tray at nagtungo sa nakatalagang mesa. Ang kanyang isip ay lumipad sa kanyang anak na si Maria, 17, na malamang ay kakauwi pa lang mula sa eskwela. Umaasa siyang naalala ni Maria ang kanyang gamot para sa hika. Ang kanyang mga alalahanin ay lumipat din sa kanyang ina, si Ginang Vidal, na ang tumataas na mga bayarin sa kalusugan ay laging sanhi ng stress. "Nandito na po, sir. Enjoy!" Malugod na sabi ni Emilia. Ang kanyang ngiti ay pagod, ngunit taos-puso habang iniabot ang tray sa isang lalaking nasa edad 40. Pagbalik niya sa service counter, napansin niya ang isang matandang lalaki na kapapasok lang. Hawak nito ang tungkod at nagmamasid sa menu, halatang litong-lito. "Magandang hapon po, sir. Paano ko po kayo matutulungan ngayon?" Mahinahong tanong ni Emilia. Tumitig ang matandang lalaki sa kanya, ang mga matay puno ng luha at may bahagyang ngiti sa kanyang muka. "Magandang hapon din, iha. Pwede bang makakuha ng kape at isang maliit na burger? Wala pa akong kinakain simula kaninang umaga." Tumango si Emilia nang may pag-unawa at nagsimulang kunin ang order ng matanda. Nang oras na para magbayad, nanginginig ang mga kamay ng matanda habang binibilang ang ilang barya mula sa kanyang bulsa. "Patawad po," nang sabi niya, ang boses ay puno ng hiya. "Mukhang kulang ang pera ko. Akala ko sapat na ito. Pasensya na, aalis na lang ako." Naramdaman ni Emilia ang isang bugso ng awa. Agad siyang kumuha ng kanyang pitaka. "Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako na po ang bahala," mahinang bulong niya habang dumudulas ang kanyang card sa payment machine. Nilingon siya ng matanda. Ang ekspresyon ay puno ng hindi inaasahang pasasalamat at ginhawa. "Ayaw po, walang problema," sagot ni Emilia nang may banayad ng ngiti. "Lahat tayo ay nangangailangan ng kaunting tulong minsan. I-enjoy niyo po ang inyong pagkain at huwag na pong isipin pa." Habang umupo ang matanda sa kalapit na mesa, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tinitigan siya ni Emilia saglit. Ang kanyang puso ay napuno ng kasiyahan, ngunit may halong kaba. Alam niyang gipit ang kanyang sariling kalagayan, ngunit hindi niya matiis ang ideyang may ibang tao na nagugutom. Hindi alam ni Emilia si Leandro, isa niyang katrabaho, ay nasaksihan ang buong pangyayari mula sa kabilang rehistro. May kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang nagtungo sa opisina ng manager. Ang natitirang oras ng shift ni Emilia ay lumipas ng maayos. Habang naglilinis ng mga mesa, tinawag siya ni Miguel, ang manager na mukhang istrikto sa kanyang opisina. "Emilia, kailangan nating mag-usap," sabi nito habang isinasara ang pinto. Binalot ng takot si Emilia. Kilala niya ang tunong yon at karaniwan ay nangangahulugang may problema. "May problema po ba, Mr. Miguel? Ipinagbigay alam sa akin na ikaw ang nagbayad para sa pagkain ng isang customer gamit ang sarili mong pera. Tama ba ito?" Nagulat si Emilia at nag-aatubiling sumagot, "Opo, sir. May isang matandang lalaki na walang pambayad sa kanyang pagkain. Hindi ko po kayang panoorin siyang umalis na gutom." Miguel ay malalim na huminga. "Emilia, habang pinahahalagahan ko ang iyong malasakit, nilalabag nito ang mga patakaran ng aming kumpanya.
Hindi namin maaaring payagan ang mga empleyado na magbayad para sa mga customer dahil pinapalabo nito ang aming mga tala ng pananalapi at maaaring humantong sa potensyal na pang-aabuso. Pakiusap, Ginoong Miguel, minsan lang po ito. Pinapangako ko po na hindi na ito mauulit. Pagsusumamo ni Emilia, may bahid ng desperasyon ang kanyang boses. Ikinalulungkot ko, Emilia, nakapagbigay na kami ng mga babala noon dahil sa pagiging huli mo na nauugnay sa mga isyu sa kalusugan ng iyong ina. Mahigpit na ipinapatupad ng aming kumpanya ang mga patakaran nito. Sa kasamaang palad, wala akong magagawa kundi wakasan ang iyong trabaho. Para itong suntok na dumapo kay Emilia. Pero pakiusap, Ginoong Miguel, kailangan ko talaga ang trabahong ito para sa anak ko, para sa nanay ko, pagsusumamo niya. Ngunit iniaabot na ni Miguel ang isang sobre na naglalaman ng huling sahod niya. Ikinalulungkot ko, Emilia, pakilinisin na lamang ang iyong locker at isauli ang iyong uniforme bago ka umalis. Nanghihina ang mga tuhod ni Emilia habang lumalabas ng opisina. Pinipigilan niyang tumulo ang kanyang mga luha. Ayaw niyang magpakita ng kahinaan doon. Matapos kunin ang kanyang mga gamit at magpalit mula sa uniforme, lumabas siya sa likurang pintuan ng restaurant. Pagkalabas niya, nagsimulang bumuhos ang mga luha na kanina pa niya pinipigil. Ang mga alalahanin tungkol sa kanyang kinabukasan, edukasyon ng kanyang anak, at pangangalaga sa kalusugan ng kanyang ina ay patuloy na bumabalot sa kanyang isipan. Habang naglalakad papunta sa hintayan ng bus, kinwestiyon ni Emilia ang kanyang desisyon, sulit ba ang naging kapalit ng kanyang ginawang pagtulong? Pansamantalang nadiliman ang kanyang isipan ng pagdududa, ngunit nang maalala ang pasasalamat sa mga mata ng matandang lalaki, napanatag siya. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi siya nagsisi sa kanyang kabutihan. Huminga ng malalim at hindi pantay na hininga, sumakay si Emilia sa bus. Hindi sigurado sa hinaharap, ngunit handang harapin ito ng may parehong tapang at kabaitan na palagi niyang ipinapakita. Habang dumaraan ang lungsod, pinahintulutan niyang maging marupok sa sandaling iyon, nagiging handa na ibalita ang hindi magandang pangyayari sa kanyang pamilya. Hindi alam ni Emilia ang kanyang simpleng pagkilos ng kabutihan ay magbubunsod ng isang serye ng mga pangyayari na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Ang mga hindi nakikitang puwersa ng tadhana ay gumagalaw na, naghahanda na baguhin ang kanyang kalagayan sa mga paraang hindi pa niya mawari. 2 linggo matapos siyang tanggalin mula sa McDonald's, nakaupo si Emilia sa maliit na mesa sa kusina ng kanyang apartment. Binabasa ang mga anunsyo ng trabaho sa dyaryo at umiinom ng malamig ng kape. Tahimik ang apartment, tanging ang ritmo ng tiktik ng orasan sa dingding at paminsan-minsang buntong hininga ni Emilia ang naririnig habang nasa paaralan si Maria. Masigasig siyang nagpapadala ng mga resume sa iba't ibang potensyal na employer, mula sa mga fast food hanggang sa mga tindahan. Ngunit wala pa siyang natatanggap na tugon. Dumarami ang mga bayarin sa mesa, bawat isa ay nagpapataas ng kanyang pag-aalala tungkol sa kanilang sitwasyon sa pananalapi. Biglang nagring ang telepono, nagpatingkad ng katahimikan at nagpatigil kay Emilia. Nagmamadali siyang sinagot ito, umaasang may balita tungkol sa kanyang mga aplikasyon. "Hello, ito ba si Ginang Emilia Vidal?" Tanong ng isang boses na lalaki sa kabilang linya. "Opo, ako ito. Paano po ako makakatulong?" "Ako, si Roberto Vidal. Ako ang nagmamay-ari ng McDonald's na pinagtrabahuhan mo. May mahalaga akong naistalakayin sa iyo. Maaari ba tayong magkita ngayon?" Nagkaroon ng kaunting nerbiyos at pananabik si Emilia. Ang mismong may-ari ng prangkisa, bakit kaya niya nais makipagkita? "Siyempre, Ginoong Vidal, saan po tayo magkikita?" "Magkita tayo sa Corner Cafe ng 3:00 ng hapon.
Nang tingnan ang orasan, napansin ni Emilia na halos 2 oras pa ang natitira upang maghanda. "Salamat po, pupunta po ako," sagot niya. May halong kaba at bahagyang pag-asa ang kanyang tinig. Pagkatapos ibaba ang telepono, napaupo si Emilia, litong-lito sa biglaang tawag. Tungkol ba ito sa kanyang pagkakatanggal o may iba pang dahilan? Kahit may pag-aalinlangan, isang munting sinag ng pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso, baka sakaling magbigay ang pagpupulong ng bagong pagkakataon. Dumating si Emilia sa corner cafe 5 minuto bago ang itinakdang oras. Pumasok siya sa mainit at kaaya-ayang lugar na amoy kape at may marahang usapan ng mga customer. Sinuri niya ang paligid at napansin ang isang maayos na bihis na lalaki na nasa kalagitnaan ng edad, nag-iisa sa isang mesa sa likuran. Napansin siya nito at kumaway ng may magiliw na ngiti. "Binibining Vidal, ako si Roberto Vidal. Salamat sa pagpunta," bati niya habang tumatayo upang kamayan siya. "Salamat po sa pag-imbita, Ginoong Vidal," sagot ni Emilia. Ramdam ang init ng kanyang ngiti habang nagbalik siya ng pakikipagkamay. Naupo silang dalawa at agad lumapit ang isang waiter upang kunin ang kanilang order. Matapos magkaroon ng inumin, sinimulan ni Roberto ang usapan ng may layunin. "Binibining Vidal, tinawag kita ngayon dahil may mahalagang bagay akong nais ipag-usapan. 2 linggo na ang nakalilipas. Sa McDonald's, tinulungan mo ang isang matandang customer sa pamamagitan ng pagbabayad ng kanyang pagkain. Naaalala mo ba ang insidenteng iyon?" Tumango si Emilia na buhay ang alaala ng araw na iyon kasama ang pagkakatanggal niya. "Opo, naalala ko," marahang tugon niya. Nagbigay ng mahinahong ngiti si Roberto. "Ang matandang lalaking iyon ay ang aking ama." Sandaling nagulat si Emilia. "Ang inyong ama, hindi ko po alam." "Alam ko, at iyan mismo ang dahilan kung bakit kapuri-puri ang iyong ginawa. Kumilos ka ng may kabutihan nang walang inaasahan." Patuloy ni Roberto, humihinto sandali upang uminom ng kanyang kape. "Ang aking ama ay mayroong early stage na Alzheimer's. Paminsan-minsan, siya ay lumalabas para maglakad at nagiging medyo nawawala sa sarili. Nang ikwento niya sa akin ang iyong kabutihan, lubos akong naantig." Isang damdamin ng emosyon ang bumalot kay Emilia. "Masaya akong nandun ako upang makatulong, Ginoong Vidal. Nakakalungkot pong marinig ang kalagayan niya." "Salamat," ani Roberto, "ngunit may higit pa. Ang malaman na natanggal ka dahil sa insidenteng iyon ay lubos na ikinadismaya ko. Hindi ito ang uri ng pamumuno na nais ko sa aking negosyo." Bumilis ang tibok ng puso ni Emilia, nararamdaman niya kung saan patungo ang pag-uusap. "Binibining Vidal, nais kitang bigyan ng trabaho. Hindi lamang basta trabaho, nais kitang gawing general manager ng restaurant." Nabigla si Emilia at saglit na natigilan. "General manager? Wala pa akong karanasan sa pamamahala ng ganitong antas. Hindi ako sigurado kung kwalipikado ako." Maingat na itinaas ni Roberto ang kanyang kamay upang kalmahin siya. "Sinuri ko ang iyong employment records at nakausap ang ilang dating tagapamahala mo. Kilala ka bilang masipag, etikal at may malasakit. Ito ang mga katangiang hinahanap ko sa isang pinuno. Maaari mong matutunan ang mga kasanayan sa pamamahala. Ngunit ang mga katangiang mayroon ka ay bihirang matagpuan." Napuno ng luha ang mga mata ni Emilia habang unti-unting bumabao ng alok sa kanya. "Hindi ko po alam ang sasabihin, Ginoong Vidal. Isang napakagandang oportunidad po ito." "Sabihin mo lang na oo," sabi ni Roberto ng may ngiti. "Iniaalok ko sa iyo ang isang mapagkumpetensyang sweldo, buong benepisyo at ang pagkakataon na mamuno ng may kabutihang ipinakita mo na. Kaya, ano sa tingin mo?" Emilia ay malalim na huminga, pinipilit na mapanatili ang kanyang damdamin. "Oo, syempre,
Maraming salamat po, Ginoong Vidal. Pangako ko pong gagawin ko kayong maipagmamalaki. Walang duda na magagawa mo iyon at mangyaring tawagin mo na lang akong Roberto. Tugon niya, iniabot ang kanyang kamay upang tapusin ang kasunduan. Maligayang pagdating sa grupo. Habang nagkakapit kamay sila, tila nawala ang isang mabigat na pasanin sa mga balikat ni Emilia. Hindi lamang niya na ibalik ang kanyang posisyon, ngunit mayroon din siyang pagkakataon na magbigay ng makabuluhang epekto sa kanyang mga kasamahan at mga customer. Hindi alam ni Emilia na ito pa lamang ang simula. Ang kanyang bagong tungkulin bilang tagapamahala ay susubukin ang kanyang empatiya at moral na lakas sa mga paraang hindi pa niya mawari. Ngunit sa sandaling iyon, habang lumalabas sa kafe na may maliwanag ng ngiti, ang iniisip lamang niya ay kung paano ipapaalam ang magandang balita kay Maria. Ang tadhana ay biglang nagbago at buong puso niyang tinanggap ang bagong kabanatang ito. Dumating ang unang umaga ng kanyang panunungkulan bilang general manager sa McDonald's, maliwanag at puno ng potensyal. Nagising siya bago pa ang alarm, kumikirot ang tiyan sa paghahalo ng pananabik at kaunting kaba. Habang naghahanda para sa araw, iniisip niya ang kanyang mga layunin. Naiilang ka ba, Mama? Tanong ni Maria na nakatanaw mula sa pintuan ng kusina. Ngumiti si Emilia habang tinitingnan ang kanyang anak. Medyo anak, pero mas excited ako. Magiging magaling ka diyan, panghihikayat ni Maria na puno ng katiyakan ng kabataan. Ikaw ang pinakamagaling, sagot ni Emilia. Matapos yakapin si Maria at tumawag saglit upang kumustahin ang kanyang ina, umalis si Emilia ng bahay, sabik na harapin ang kanyang bagong tungkulin. Pagdating sa restoran, huminga siya ng malalim bago pumasok. Ang kaya-ayang amoy ng kape at bagong lutong muffin ang bumungad sa kanya. Gayon din ang mga nakakagulat na tingin ng kanyang mga dating katrabaho. Magandang umaga sa inyong lahat. Masiglang bati niya, pilit na nagpapakita ng kumpiyansa kahit bahagyang hindi tiyak ang kanyang nararamdaman. Lumapit si Miguel, ang dating tagapamahala na nagtanggal sa kanya na may matigas na tindig. Emilia, maligayang pagbabalik. Ipinabatid sa amin ni Ginoong Vidal ang tungkol sa iyong promosyon. Narito ako upang tumulong sa anumang paglipat. Tumango si Emilia, tinatanggap ang kanyang alok ng suporta sa kabila ng pag-aalangan. Salamat, Miguel. Pinahahalagahan ko ito. Tugon niya ng may pasasalamat. Habang lumalaganap ang umaga, masigasig na sinimulan ni Emilia ang kanyang mga bagong tungkulin. Sinuri niya ang mga schedule, listahan ng inventaryo at mga dokumentong pampinansyal. Agad niyang napansin na marami pa siyang kailangang matutunan, ngunit ang kanyang malawak na karanasan sa frontline ay nagbigay sa kanya ng kakaiba at napakahalagang pananaw. Sa gitna ng abalang tanghalian, nagsuot si Emilia ng apron upang tumulong sa service line na ikinagulat ng ilang empleyado. Anong ginagawa mo dito, boss? Tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay halong kuryosidad at pagdududa. Siya ang dating nagtaksil sa kanya. Tayo'y isang koponan, Leandro, tugon ni Emilia ng may pantay na tono, at minsan kailangan ng koponan ng dagdag na kamay. Habang nagtatrabaho ng magkatabi, naramdaman ni Emilia ang unti-unting pagkawala ng paunang alanganin. Nagsimulang mapahalagahan ng kanyang mga kasamahan na sa kabila ng kanyang mas mataas na posisyon, nanatili siyang si Emilia na palaging handang magtrabaho ng tapat kasama nila. Pagkatapos ng araw, nagdaos siya ng maikling pagpupulong kasama ang lahat ng tauhan. Nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyong dedikasyon ngayong araw, panimula niya. Nauunawaan ko na ang mga pagbabago tulad nito ay maaaring maging mahirap, ngunit narito ako para sa inyo.
Laging bukas ang aking opisina. Magkasama, matitiyak nating hindi lamang ito isang kamanghamanghang lugar para sa ating mga customer, kundi pati na rin isang mahusay na lugar para magtrabaho. Iba-iba ang naging reaksyon. Ngumiti ng malumanay si Lisa, isang palakaibigang cashier, habang si Leandro at ilang iba pa ay tila hindi kumbinsido. Sa mga sumunod na araw at linggo, inialay ni Emilia ang kanyang sarili upang mapalapit sa kanyang koponan at mapahusay ang operasyon ng restauran. Nagtatag siya ng anonymous suggestion box para sa mga suhestyon ng tauhan. Inayos ang mga schedule para sa mas malaking kaluwagan, lalo na para sa mga nag-aaral, at tiniyak na ang lahat ng tauhan ay may sapat na pahinga. Nagpakita rin siya ng mga hakbang upang mapabuti ang karanasan ng mga customer sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang reading nook na may mga aklat na donasyon ng komunidad, pag-aayos ng mga family night na may mga aktibidad para sa mga bata at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga lokal na kaganapan. Gayunpaman, hindi lahat ay maayos. Si Leandro, na may bahid ng sama ng loob dahil sa promosyon ni Emilia, ay nagsimulang maghasik ng pagdududa sa ilang miyembro ng tauhan. Hindi ba't nakapagtataka? Narinig ni Emilia na bulong niya sa break room isang araw. Isang araw, tinanggal siya, kinabukasan siya na ang boss. Tiyak na may iba pang kwento. Habang alam niyang kailangang tugunan ang mga bulong na ito, pinili ni Emilia na mag-focus sa mga positibong pagbabago. Napansin ng komunidad ang mga pag-unlad. Tumaas ang kasiyahan ng mga customer, lumago ang benta, at nakatanggap ang restoran ng mga papuri sa lokal na social media. Isang tahimik na hapon, habang nagtatapos si Emilia sa kanyang opisina, lumapit si Lisa nang may pag-aalinlangan. Ano po iyon, Binibining Vidal? Nagsimula siya. Sa kanyang pagpasok sa restauran, agad na napansin ni Emilia ang isang tao sa pintuan, si Ginoong Vidal, ang matandang lalaking minsan niyang tinulungan. Mukhang nalilito at may bahagyang pagkabalisa. Nasaan ang anak ko? Tanong niya. Ang boses niya ay nagdulot ng kaguluhan sa mga kostyumer na tumingin sa kanya ng may habag at kaba. Hindi nag-atubiling lumapit si Emilia. Ginoong Vidal, naaalala niyo po ba ako? Ako si Emilia, ang tagapamahala rito. Pumunta po tayo sa aking opisina at maaari nating tawagan ang inyong anak mula doon. Mungkahin niya ng may kabaitan. Ang mukha ng matanda na natatabingan ng kalituhan ay bahagyang lumambot sa kanyang nakakapagpakalmang ngiti. Maamo siyang sumunod papunta sa kanyang opisina. Sa loob, binigyan siya ni Emilia ng isang baso ng tubig at tinawagan si Roberto. Habang hinihintay ang pagdating nito, kinausap niya si Ginoong Vidal tungkol sa restauran at mga kwento ng kanyang kabataan. Pagdating ni Roberto, bumungad sa kanya ang kanyang ama na masaya at kausap si Emilia habang kumakain ng burger. Emilia, hindi ko maipahayag ang sapat na pasasalamat ko. Ani Roberto, labis na naantig. Wala pong anuman, tugon niya na may banayad ng ngiti. Ginagawa ko lang ang gagawin ng sino man. Matapos ihatid ni Roberto ang kanyang ama pauwi, muling bumalik si Emilia sa masiglang kapaligiran ng restauran na sa kanyang ginhawa ay tila mas maayos na. Lumapit si Lisa na may ngiti. Gumagana na ulit ang mga sistema, anunsyo niya, at pinuri ng health inspector ang ating operasyon. Sinabi niya na isa ito sa mga pinakamagandang pamamahala na kanyang nakita. Naramdaman ni Emilia ang isang bugso ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa kanyang koponan. Magaling na trabaho lahat. Hindi natin nairaos ang araw na ito nang hindi ang bawat isa sa inyo ay nag-ambag. Habang nagsasara para sa gabi, napansin ni Emilia si Leandro na nagtatago sa isang sulok, pabulong na nagsasalita sa kanyang telepono. Narinig niya ang ilang bahagi ng pag-uusap. Oo o hindi, hindi ito nagtagumpay. Napangasiwaan niya ang lahat ng napakagaling. Isang panginginig ng kaba ang bumalot sa kanya.
May pinaplano ba si Leandro laban sa kanya? Kanino? Buo ang kanyang loob na harapin ang isyu. Pinlano niyang seryosong kausapin si Leandro kinabukasan. Determinado siyang hindi hayaang masira ng kapaitan at negatibidad ang kanilang mga nakamit. Habang isinusuot ang kandado, pinag-isipan ni Emilia ang araw. Sa kabila ng mga balakid, ito ay naging isang tiyak na pagsubok ng kanilang katatagan na matagumpay nilang nalampasan. Ngunit hindi niya alam, ito pa lamang ang simula. Mas malalaking hamon ang nagbabantang dumating. Handang ipagsapalaran ang kanyang karera at lahat ng kanyang pinanindigan. Sa huling sulyap sa kanyang restaurant, umuwi si Emilia, walang kamalay-malay sa mga darating na pagsubok na naghihintay sa kanya. Narinig ni Emilia ang umagang bumungad sa kanya ng madilim at basang kalangitan, na mistulang sumasalamin sa kanyang nararamdamang kaba sa pagharap kay Leandro. Dumating siya sa restaurant ng mas maaga sa itinakdang oras, na may layuning maglinaw ng mga bagay bago magsimula ang araw ng negosyo. Leandro, maaari ba tayong mag-usap sa opisina ko? Iminungkahi niya nang pumasok si Leandro. Nabigla at halatang pagod, pumayag si Leandro at sumunod sa kanya. Sa loob ng opisina, isinara ni Emilia ang pinto at umupo sa likod ng kanyang mesa, pilit na nagmumukhang kalmado sa kabila ng kanyang nararamdaman. Leandro, mukhang hindi ka masaya mula nang naging manager ako, panimula niya. Pinahahalagahan ko talaga ang iyong mga opinyon at dedikasyon dito. Ngunit kailangan kong malaman kung may partikular na isyong dapat nating harapin. Nag-ayos si Leandro sa kanyang upuan, halatang hindi komportable. Emilia, hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin. Ayos lang ako. Habang nakatingin ng diretso, nagpatuloy si Emilia. Narinig kita kagabi sa telepono, Leandro. Malinaw na may bumabagabag sa iyo. Pahahalagahan ko ang iyong katapatan. Nagulat si Leandro saglit, ngunit agad na bumalik sa kanyang pag-aayos. Wala talaga iyon. Personal lang na usapan ko sa kaibigan. Biglang natigil ang kanilang pag-uusap nang may kumatok sa pinto. Lumitaw si Lisa, mukhang balisa. Emilia, may isang lalaki dito na gustong makipag-usap sa iyo ng madalian, anunsyo niya. Sige, pag-uusapan natin ito mamaya, Leandro, sabi ni Emilia habang tumatayo. Paglabas ng opisina, hinarap siya ng isang estranghero na nakasuot ng suit. Miss Vidal, ako si Detective Martinez. Kailangan nating pag-usapan ang ilang natuklasang pagkakaiba sa pinansyal dito. Aniya, isang alon ng kaba ang bumalot kay Emilia. Mga pagkakaibang pinansyal, umiling si Detective Martinez na may seryosong ekspresyon. Ikinakalungkot kong sabihin na medyo seryoso ito. Nakakita kami ng mga palatandaan ng maling paggamit ng pondo at pag-iwas sa buwis sa mga nagdaang buwan. Kailangan namin ng iyong buong pakikipagtulungan sa aming investigasyon. Habang parang umiikot ang kanyang mundo, umasa si Emilia sa krisis na nagaganap. Suriin niya ang mga pinansyal na tala nang magsimula siya bilang manager, ngunit wala siyang nakitang anumang problema hanggang ngayon. Oo, Detective, buong-buo ang aking pakikipagtulungan, tugon ni Emilia. Matatag ang boses sa kabila ng kaguluhan sa loob. Pumunta tayo sa aking opisina para talakayin ito ng mas maigi. Habang bumabalik sa kanyang opisina, nahuli ni Emilia ang tingin ni Leandro. Ang kanyang ekspresyon ay tila may halong kaba at pagkakasala na lalong nagpataas ng kanyang mga hinala. Sa loob ng ilang oras, si Emilia at si Detective Martinez ay nagsiyasat sa mga dokumentong pinansyal ng restaurant. Sinuri nila ang bawat transaksyon, resibo at ulat. Habang patuloy silang naghahanap, nagsimulang mapansin ni Emilia ang maliliit na hindi pagkakatugma na dati niyang hindi nakita. Bagamat malabo, hindi ito maitatanggi. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Emilia. Dahan-dahang pumapasok ang pakiramdam ng pagkabigla at pagtataksil. Detective, sinisiguro ko sa iyo, wala akong kaalaman sa mga isyong ito.
Tinitigan siya ni Detective Martinez na may neutral na ekspresyon. Miss Vidal, nagsimula ang mga hindi pagkakatugma bago ka pa maging manager. Gayunpaman, ang iyong posisyon ngayon ay nangangailangan na sagutin mo ang mga ito. Nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, tumango si Emilia. Gagawin ko ang lahat ng kinakailangan upang matukoy ang punot dulo nito, buong tapang niyang sinabi. Nang umalis ang detektive, nangakong may mga susunod pang pagtatanong na natili si Emilia sa kanyang opisina, mabilis ang pagtakbo ng kanyang isip. Paano niya nakaligtaan ang mga sinyalis na ito? Sino kaya ang may kagagawan? Ang narinig niyang bahagi ng usapan ni Leandro ay tila may kaugnayan na ngayon sa mga pagkakaibang ito sa pinansyal. Dala ang kanyang trabaho, reputasyon, at ang integridad ng restaurant, determinado si Emilia na malaman ang katotohanan. Nilubos niya ang pagsuri sa mga talaan ng pananalapi, pinag-aaralan ng bawat piraso ng datos para sa mga posibleng ebidensya. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras habang nagtrabaho siya buong gabi, sarado ang restaurant at binalot ng dilim ang lungsod. Isang tawag sa telepono ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang kanyang anak na si Maria. Nanay, ayos ka lang ba? Napakagabi na at... Naisip ni Emilia kung gaano kabahala si Maria, kaya't inisip niyang kailangan niyang tiyakin sa anak na ligtas siya habang nananatiling nakatuon sa paglutas ng mga pagkakaibang pinansyal. Habang nagsasalita si Emilia, bumalot ang mabigat na katahimikan, tanging ang mahihinang tunog mula sa labas, ang pumupuno sa silid. Huminga siya ng malalim, ramdam ang bigat ng sandali. Ito ang magiging pagbabagong tala. Alam ko na mahirap itong tanggapin, ngunit ang integridad ng ating restaurant at ang ating pagkakaisa ang nangangailangan na harapin natin ang isyong ito ng direkta, sabi ni Emilia. Sa pamamagitan ng hayagang pagharap dito, maaari nating simulan ang pagpapanumbalik ng tiwala na nasira. Si Roberto ay hindi mapakali sa kanyang upuan, malinaw na hindi komportable. Habang si Leandro ay patuloy na nakatingin sa sahig, iniiwasan ang pagkakatingin. Naiintindihan ko ang pagkabahala at kawalan ng katiyakan na maaring idulot ng sitwasyong ito, patuloy ni Emilia, matatag ngunit may malasakit ang boses. Ngunit ang pangunahing layunin natin ay ang pagiging tapat. May obligasyon tayo sa ating sarili, sa ating mga parokyano at sa isa't isa. Nagpause siya at nagdagdag, narito ako upang suportahan ang bawat isa sa inyo habang hinaharap natin ito. Kailangan nating magtrabaho bilang isang koponan upang mapanatili ang lugar na ito bilang simbolo ng positibong karanasan para sa lahat. Makikipag-ugnayan ako sa mga autoridad upang masiguro na haharapin natin ito ng may ganap na pagiging bukas at protektahan ang mga inosente. Unti-unting bumaba ang tensyon habang nagsalita si Mia, isa sa mga waitress. Salamat, Emilia. Mahalaga ang iyong pagiging tapat. Magkakaisa tayong haharapin ito bilang isang koponan. Habang nagsimulang bumalot, ang mga sumasang-ayon na bulong sa silid, nagkaroon ng pakiramdam ng pagkakaisa. Bahagyang nabawasan ang bigat na dinadala ni Emilia sa kanyang balikat. Salamat sa inyong suporta. Sama-sama tayong matatag at narito ako upang tulungan ang sinumang nakakaramdam ng kaba o walang katiyakan tungkol sa hinaharap. Sinulyapan niya ang buong silid, nakipagtitigan sa kanyang mga kasama, pinapatibay ang kahalagahan ng kanilang sama-samang desisyon. Alam niyang magiging mahirap ang daraanan, ngunit sa kanilang pagkakaisa, malalampasan nila ang mga pagsubok. Tumayo si Roberto, maputla ang mukha. Emilia, sigurado ka ba dito? Ang mga maaaring maging resulta ay... Naiintindihan ko ang mga posibleng kahihinatnan, Roberto, mahina niyang pinutol.
Ngunit naniniwala akong ito lamang ang tamang daan na hindi lamang magliligtas sa ating negosyo, kundi pati na rin ang ating moral na prinsipyo. Humarap sa lahat, sinabi niya, alam ko na nakagugulat ang revelasyong ito at may katwiran ang mga alalahanin tungkol sa seguridad ng trabaho. Gayunpaman, ako ay magbibigay ng buong lakas upang protektahan ang mga walang kinalaman sa mga hindi pagkakatugma na ito. Muling bumalot ang malalim na katahimikan. Si Lisa ang sumunod na nagsalita, tumayo upang suportahan ang paninindigan ni Emilia. Tama si Emilia, sabi niya, hindi natin maaaring itago ito. Kung inaasahan nating mabawi ang tiwala ng komunidad, kailangan nating maging tapat. Unti-unting tumango ang ibang mga empleyado, ang kanilang mga mukha ay naglalarawan ng pinaghalong determinasyon at pagkabalisa. Si Leandro, gayunpaman, ay nanatiling tahimik, nakatingin pa rin sa sahig. Sige, sabi ni Emilia, may halong ginhawa at determinasyon na bumalot sa kanya. Narito ang ating plano. Ginugol niya ang mga susunod na oras kasama si Roberto at ang koponan, pinag-uusapan ng isang pampublikong pahayag at nagbalangkas ng detalyadong plano ng aksyon. Nakipag-ugnayan sila kay Detective Martinez. Ipinaalam ang kanilang desisyon na buong makipagtulungan sa investigasyon, handang harapin ang mga hamon ng may integridad at pagkakaisa. Ang balita ay kumalat sa komunidad na parang isang pagsabog ng revelasyon. Mabilis na nagtipon ang mga lokal na mamamahayag sa lugar at di nagtagal, napapalibutan na ng mga reporter at camera crew ang restaurant. Sa tulong ni Roberto, nagsagawa si Emilia ng isang press conference sa harap ng establishmento. Malinaw at buong tapang niyang inilahad ang mga pagkakamali ng nakaraan at inilarawan ng plano para sa pagbabago. Kinilala namin na nabigo namin ang tiwala ng aming komunidad, sinabi ni Emilia. Nakatutok ang kanyang tingin sa mga lente ng kamera, ngunit kami ay nakatuon sa pagtutuwid ng aming mga pagkakamali. Simula ngayon, nangangako kami ng ganap na pagiging bukas sa aming operasyon. Inaanyayahan namin ang aming mga parokyano at miyembro ng komunidad na samahan kami sa paglalakbay ng pagbabago. Ang naging tugon ay hati-hati. May mga pumuri kay Emilia sa kanyang pagiging bukas at tapang, habang ang iba naman ay nagpahayag ng galit at nagmungkahi ng pag-boycott sa restaurant. Ang mga sumunod na araw ay punong-puno ng matinding aktibidad. Masigasig na nakipagtulungan si Emilia sa mga awtoridad sa batas, nagpakilala ng mga bagong sistema para sa pagbabantay sa pananalapi at nakipag-usap sa mga nababahalang staff at nag-aalalang parokyano. Isang hapon, habang nire-review ni Emilia ang mga dokumento sa kanyang opisina, pumasok si Leandro nang hindi kumakatok. Emilia, kailangan nating mag-usap, aniya habang isinasara ang pinto. Napansin ni Emilia ang pagsisisi sa mukha ni Leandro at sinagot siya, sige, magsalita ka. Emilia, alam ko ang tungkol sa mga pagkakaiba sa pinansyal. Pag-amin ni Leandro sa mahinang boses. Isinama ako ng dating tagapangasiwa ng pananalapi sa pagtatago ng ilang transaksyon na takot akong mawalan ng trabaho kung tumutol ako. Isang ngalon ng pagkadismaya na may halong pag-unawa ang bumalot kay Emilia. Salamat sa iyong pagiging tapat, Leandro. Mahalaga iyon. Kailangan mong ipaliwanag ito sa mga awtoridad. Pero susuportahan kita ng lubos kung makikipagtulungan ka. Si Leandro, halatang emosyonal, ay tumango. Oo, gagawin ko. At Emilia, humihingi ako ng tawad sa dati kong pag-uugali. Natakot at nainis ako, pero ngayon ko na-realize na ikaw ang kailangan ng lugar na ito. Paglabas ni Leandro ng opisina, kinilala ni Emilia ang mahabang landas ng paggaling at muling pagtatayo na nasa kanilang harapan.
Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nakaramdam siya ng pag-asa. Hindi alam ni Emilia ang kanyang pangako sa pagiging bukas ay magkakaroon ng malawak na impluensya. Ang kanyang pamamaraan ay magiging gabay ng etikal na pamumuno na makakaapekto hindi lamang sa kanyang sariling establishmento. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting humupa ang kasikatan ng media sa isyu ng restaurant ni Emilia, ngunit nanatili ang mga epekto nito. Noong una, biglang bumaba ang benta at may ilang miyembro ng staff na nag-resign dahil sa takot na makaladkad sa negatibong asosasyon. Gayunpaman, nanatiling matatag si Emilia sa kanyang pangako sa pagiging bukas at etika. Ipinakilala niya ang isang disenyo ng bukas na kusina upang makita ng mga parokyano ang paghahanda ng kanilang mga pagkain at naglunsad ng lingguhang community forums kung saan maaaring ipahayag ng mga lokal ang kanilang mga alalahanin at mungkahi. Sa isang partikular na tahimik na shift habang nililinis ni Emilia ang mga mesa, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Ikaw ba si Emilia ang manager?" tanong ng babae. Tumango si Emilia handang-handa para sa anumang posibleng reklamo o hinaing. Ngunit sa halip, ang ngiti ng babae ay nagbigay sa kanya ng sorpresa. "Gusto ko lang ipahayag ang paghanga ko sa iyong ginawa dito. Bihira ang nakakakita ng isang taong pinipili ang tamang gawin kahit pa ito ay may malaking kapalit." Nakaramdam si Emilia ng labis na pasasalamat at taus-pusong pinasalamatan ang babae. Ito ang unang positibong puna na narinig niya mula sa isang customer sa mahabang panahon. Unti-unting nagsimulang magbago ang pananaw ng komunidad. Ang pagiging tapat ni Emilia at ang mga patuloy na pagsasaayos ay napansin na. Dahan-dahang bumalik ang benta at ang mga bagong customer na naaakit ng kwento ng integridad ng restaurant ay nagsimulang bumisita. Isang araw, nakatanggap si Emilia ng tawag mula sa isang producer ng sikat na pambansang news show. "Miss Vidal, interesado kaming itampok ka sa aming segment na Leaders of Change. Ang iyong kwento ay umagaw ng aming atensyon at iniisip naming magiging inspirasyon ito para sa iba." Sa simula, nag-aalangan si Emilia sa pambansang exposure, ngunit nakita niya ito bilang pagkakataon upang magbigay ng mahalagang mensahe. "Sige," sumangayon siya, "pero sa isang kondisyon. Gusto ko kasama ang buong team ko. Hindi lang ako ang gumawa nito, sama-sama kaming nagsumikap na gumawa ng pagbabago." Sa araw ng panayam, abalang-abala ang restaurant sa mga paghahanda. Puno ng mga camera crew at kagamitan ng dining area at ang team ni Emilia na suot ang malilinis na uniforme ay nag-aabang ng kinakabahan. Ang tagapanayam, isang babaeng nasa katanghalian ng edad na may banayad ngunit masusing titig, ay sinimula ng pag-uusap. "Emilia Vidal, gumawa ka ng isang hakbang ilang buwan na ang nakakaraan na itinuturing ng marami bilang pagpapakamatay sa negosyo. Ano ang nag-udyok sa iyo na ilantad ang mga pagkakaiba sa pinansyal ng iyong restaurant?" Huminga ng malalim si Emilia at sumagot, "Isa itong mahirap na desisyon, ngunit mahalaga. Palagi kong pinaniniwalaan na ang katapatan at integridad ay mahalaga, hindi lamang sa negosyo, kundi sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi namin maitatag ang hinaharap sa hindi matibay na pundasyon." Nagpatuloy ang panayam kung saan tinalakay ni Emilia ang mga hamon na hinarap nila at ang sama-samang pagsisikap upang mapagtagumpayan ang mga ito. Sinabi ni Lisa kung paano nakapagpataas ng morale ng staff ang pagiging bukas. Si Leandro, bagamat halatang kinakabahan, ay ibinahagi ang kanyang kwento ng pagtubos. Nang tanungin tungkol sa hinaharap, ngumiti si Emilia. "Ang layunin namin ngayon ay hindi lamang magpatakbo ng matagumpay na restaurant, kundi maging mabuting kapitbahay. Nais naming magtakda ng pamantayan para sa etikal na mga pamamaraan ng negosyo na pinatutunayan ding kapaki-pakinabang."
Ang segment ay ipinalabas makalipas ang isang linggo at nagdulot ito ng agarang ingay. Puno ng positibong puna ang social media at ang hashtag na Heretical Leadership ay naging trending. Nakakita ang restaurant ng malaking pagtaas sa mga parokyano. May ilan pang dumarayo mula sa malayo upang suportahan si Emilia at ang kanyang team. Bukod dito, nagsimulang makatanggap si Emilia ng mga imbitasyon mula sa iba pang mga lider ng negosyo na nais ng gabay sa pagpapatupad ng mga etikal na kasanayan sa kanilang operasyon. Dahil sa kahangahangang mga pangyayari, iminungkahi ni Roberto na itaas si Emilia sa posisyong tagapangasiwa ng etika at sosyal na responsibilidad sa buong prangkisa. Ngunit pagkatapos ng maingat na pag-iisip, piniling tanggihan ito ni Emilia. Salamat sa alok, Roberto, tugon ni Emilia. Ngunit kailangan kong manatili dito kasama ang aking team at komunidad. Marami pa kaming kailangang gawin. Isang taon matapos magpasyang ihayag ni Emilia ang katotohanan, ipinagdiwang ng restaurant ang anibersaryo ng kanilang pagiging bukas sa publiko. Ang lugar ay puno ng mga customer, staff at lokal na residente na nagbabahaginan ng mga kwento at masayang nagsasalo-salo. Sa gitna ng kasiyahan, nilapitan siya ni Maria, luha ang namumuo sa mga mata. Nanay, sobrang ipinagmamalaki kita, sabi niya habang niyayakap si Emilia ng mahigpit. Binago mo ang napakaraming buhay, pati na ang akin. Habang nakaramdam ng labis na emosyon, nilibot ni Emilia ang kanyang tingin sa silid. Napansin niyang si Lisa ay nakikipagbiruan sa mga suki. Si Leandro ay maingat na nagtuturo sa isang bagong miyembro ng team at si Ginoong Vidal ay nakikipag-usap ng masigla sa ama ni Roberto. Bigla niyang naalala na ang kanyang simpleng kilos ng pagtulong sa isang matandang lalaki upang mabayaran ang kanyang pagkain ay nagbunsod ng isang serye ng mga pangyayari na nagbago ng kanyang buhay at nakaapekto sa maraming tao. Habang ang liwanag ng dapitapon ay nagbibigay ng gintong huwes sa restaurant, ang ngiti ni Emilia ay sumasalamin sa kanyang kagalakan. Matagal at puno ng mga pagsubok ang naging landas, ngunit bawat hamon ay nagdala ng halaga. Sa huli, natanto niya na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa mga numero sa financial statements, kundi sa pamumuhay ng may integridad at positibong impluensya sa buhay ng iba. Sa simpleng McDonald's sa sentro ng lungsod, isang bagong kwento ng pag-asa at etikal na mga pamamaraan sa negosyo ang umusbong, isang kwento na hindi alam ni Emilia ay nagiging inspirasyon para sa iba sa buong bansa upang manguna na may malasakit, katapatan at tapang. 2 taon matapos ilantad ang mga pagkakaiba sa pinansyal, ang dating nahihirapang McDonald's ay nag-evolve bilang isang huwaran ng etika sa negosyo at pangako sa komunidad. Isang sariwang umaga ng tagsibol, pakiramdam ni Emilia ay may kakaiba nang pumasok siya sa kanyang restaurant. Tahimik ang lugar, ngunit biglang bumukas ang mga ilaw at isang surprise ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga staff, kasama sina Roberto, Maria, Ginong Vidal at ilang regular na suki ay nagtipon sa gitna ng mga lobo at banner. Lumapit si Lisa, may hawak na maliit na tropeyo na hugis gintong M. Emilia, sabi niya, bakas ang emosyon sa boses, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang 2 taon mula nang ang iyong matapang na desisyon ay nagbago ng aming mga buhay. Nais naming sorpresahin ka at ipahayag ang aming pasasalamat sa iyong pamumuno, sa iyong etikal na paninindigan at sa iyong taus-pusong malasakit. Puno ng luha ang mga mata ni Emilia habang tinatanggap niya ang tropeyo na may nakasulat na para kay Emilia Vidal para sa pagpapakita na ang integridad ang pangunahing sangkap. Matapos niyang magpasalamat, bumukas ang pintuan ng restaurant at pumasok ang isang maayos, ang bihis na lalaki kasama ang isang film crew. Ito ang CEO ng McDonald's Nationwide.
Miss Vidal, bati nito habang iniabot ang kamay. Nandito ako ng personal upang ipaabot ang aking pagbati. Ang iyong mga aksyon ay nagsilbing inspirasyon sa isang alon ng pagbabago sa buong aming organisasyon. Nais naming malaman mo na ang iyong halimbawa ay nagbunsod sa amin na magpatupad ng mga bagong patakaran tungkol sa etika at pagiging bukas sa lahat ng aming mga lokasyon sa buong bansa. Bumilis ang tibok ng puso ni Emilia. Hindi niya kailanman inasahang magiging malawak ang epekto ng kanyang desisyon. Dagdag pa ng CEO, bukod dito, nais ka naming alukin ng pamumuno sa bago naming itinatag na Department of Ethics and Corporate Social Responsibility. Ang iyong integridad at karanasan ay napakahalaga habang naghahangad kami ng isang mas etikal na hinaharap. Habang nararamdaman ang pag-apaw ng damdamin, nilibot ni Emilia ang silid na puno ng mga mukha ng pag-asa, ang kanyang team, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga parokyano. Huminga siya ng malalim at nagsabi, "Lubos akong pinararangalan ng alok na ito at naisip para sa isang mahalagang posisyon. Gayunpaman, ang aking debosyon ay naririto pa rin sa aming komunidad at sa team na ito. Nagsama-sama kaming lumikha ng isang bagay na kamangha-mangha at naniniwala akong marami pa tayong magagawa rito." Tumango ang CEO na tila handa na sa kanyang pagtanggi. "Naiintindihan ko, Emilia. Kaya naman may isa pa akong mungkahi. Paano kung pangunahan mo ang isang pilot program dito mismo? Maaari mong ipatupad ang iyong mga pamantayan sa etika sa lokal at kung magtagumpay, ilulunsad natin ito sa buong bansa. Ang pamamaraan na ito ay magpapahintulot sa iyo na manatili sa iyong komunidad habang nakapag-aambag ng mas malawakang epekto." Nagniningning ang mga mata ni Emilia sa posibilidad. Mukhang perpekto iyan, sagot niya ng may pananabik. Ang kanyang pagtanggap ay sinalubong ng palakpakan at masigabong pagbati. Agad na niyakap siya ni Maria habang pinagmamasdan ni Ginoong Vidal na puno ng pagmamalaki. Sa mga sumunod na buwan, ang restaurant ni Emilia ay naging test bed para sa mga etikal na pamamaraan. Nagsagawa sila ng mga integrity workshop para sa mga empleyado, nakipagtulungan sa mga lokal na supplier upang mapabuti ang sustainability, at nagsimula ng isang scholarship fund para sa staff at kanilang mga pamilya. Kapansin-pansin ang mga resulta, hindi lamang bumuti ang financials, kundi naging pangunahing bahagi rin ng komunidad ang restaurant. Ang mga kalapit na negosyo ay humihingi ng payo sa pagpapatupad ng katulad na etikal na mga pamantayan. Isang araw, habang pinangangasiwaan ni Emilia ang bagong inisyatiba sa recycling, napansin niya ang isang matandang lalaki na nagmamasid mula sa isang mesa. Nang lapitan niya ito, nakilala niya si Ginoong Vidal, ang ama ni Roberto. "Napakagandang makita ka," masiglang bati niya. Ngumiti si Ginoong Vidal, may halong pagkilala at respeto ang kanyang ekspresyon. "Emilia, noong araw na tinulungan mo ako, inakala kong simpleng kabutihang loob lamang iyon. Ngayon, natanto ko na nagbunsod ito ng isang mas dakilang bagay." Naantig si Emilia at tumugon, "Salamat, Ginoong Vidal. Ang inyong pamilya ang nagbigay sa akin ng pagkakataong nagbago ng aking buhay." "Hindi, Emilia," sagot niya habang hinahawakan ng kamay ni Emilia. "Ikaw ang nagbago sa amin at sa napakarami pang iba." Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbigay ito ng mainit at ginintuang liwanag sa buong restaurant at tiningnan ni Emilia ang paligid. Matyagang ginagabayan ni Leandro ang isang bagong miyembro ng team. Si Lisa naman ay nakikipag-usap sa isang grupo ng mga kliyenteng interesado sa bagong implementasyon ng inisyatibong pag-recycle. At si Maria, na ngayon ay nagtatrabaho ng part-time, ay masiglang nakikipagkwentuhan kina Ginong Vidal at ilang mga regular na bisita.
Sa sandaling iyon, napagtanto ni Emilia na malayo pa ang kanyang paglalakbay. Bawat araw ay nagdadala ng mga bagong hamon at pagkakataon upang gumawa ng tamang mga pagpili, magbigay inspirasyon at magdulot ng pagbabago. Sa isang matatag na ngiti, nagtungo si Emilia sa kusina. Marami pang buhay ang maaapektuhan, isang pamana ng integridad ang kailangang alagaan at marami pang gawain ang naghihintay. Sabik siya para sa mga susunod na araw. Alam niyang sa munting McDonald's na ito sa puso ng lungsod, isang bagong kabanata ang bumubukas, isang kwentong puno ng etikal na mga halaga, malasakit at ang makabuluhang pagsisikap na gawin ng tama kahit ano pa ang kapalit. Si Emilia na dating nangangamba na mawala ang lahat, ngayon ay napagtanto niyang nakamit niya ang isang mas mahalagang bagay, ang pagkakataong baguhin ang mundo, isang burger sa bawat pagkakataon. Sana'y nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayong araw. Kung oo, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kwento na katulad nito. I-click ang like button at ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Kita-kita tayo sa susunod na video.